Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Ilang araw na ang nakalipas mula nang ilabas ang pinakabagong bahagi ng Epstein Files. Kaya kailangan ko ng kaunting oras para iproseso ang impormasyong iyon. Basahin ito hanggat kaya ko at pagkatapos ay buuin ang aking mga argumento at ibigay sa inyo ang aking opinyon. Dahil sa totoo lang, kung hindi mo pinag-uusapan ang Epstein scandal, parang kasali ka raw dito, tama ba? Narito ang aking pangunahing argumento. Sinusuportahan ko ang kanluraning sibilisasyon at mga pagpapahalaga nito. Hindi ibig sabihin na perpekto ang lahat sa kanluran, at alam kong ito ay mga pagpapahalagang kanluranin. Tumutulig sa masasamang gawain ni Jeffrey Epstein at ng mga konektado sa kanya. Kung ito ay sa mundo ng mga Muslim, wala kang dapat ireklamo. Dahil legal ang pag-aasawa ng bata, 100% sumusunod sa Sharia sa Islam. Kaya madalas kong tinutukso ang mga Muslim na account na bumabatikos sa kanluraning sibilisasyon sa pamamagitan ng pagpo-post ng meme na ito. Ang pinakabatang biktima ni Jeffrey Epstein ay 5 taon pang mas matanda kaysa sa pinakabatang biktima ni Muhammad. Malaking bagay na yon, pero kailangan ko pa ring pag-usapan ito. Kasi may ilang pangalan na nakakabahala. At ilan sa mga pangalan na yon ay mga taong itinuturing kong mga bayani. Sige mga bayani ko, hindi mga Diyos ko, hindi mga propeta ko. At hayaan na niyong sabihin ko yan ng direkta. Kung isa sa kanila ay napatunayang lampas sa makatwirang pagdududa na may kasalanan ng pagiging manyak, o pedopilya, o kriminal, di bale sila. Yan ang maganda kapag hindi ka relihiyosong nakatali kanino man. Ang mga Muslim, hindi nila pwedeng punahin ang propeta nila. Kahit alam nilang may mali. Pinakabata niyang biktima, 9 na taon lang. Sino ang mga bayani na tinutukoy ko? Kaya nabanggit na ang pangalan ni Elon Musk. Magsimula tayo kay Trump, okay? Ang pinaka nakakagulat sa Epstein file ay kung gaano ito kahindi nakakagulat. Gulat lang ito para sa naniwala sa iba. Ang tanong, magpapatuloy ba tayong kumilos ng normal ngayon na napatunayan na ang mundo ay pinamumunuan ng grupong kompromisadong pedopilya na nahuli ng Israeli Mossad agent? Kaya maraming palagay ukol dito. Una sa lahat, talagang wala pa ring ebidensya. Kahit na maaaring ituro ng mga palatandaan na doon nga papunta. Walang ebidensya na si Epstein ay nagtatrabaho para sa Mossad, gobyerno ng Israel, o sa kanyang personal na kapasidad para sa kanyang pagnanasa, kapangyarihan at impluensya. Habang mas sinusuri natin ang mga file ni Jeffrey Epstein, napagtatanto nating siya ay sobrang palakaibigan, maimpluensya, at creepy. Pero palagi niyang sinusubukang palawakin ang kanyang impluensya sa bawat social circle na kaya niya, mula sa mga politiko, mga sikat na atleta, mga celebrity, mga influencer, hanggang sa mga siyentipiko, kahit saan, nandoon ang kanyang impluensya. Kung nandoon ako noon, ewan ko, baka nilapitan din niya ako nang di ko alam ang madudumi niyang sikreto. At mukhang parang tinatanggap niya halos lahat ng tao sa kanyang isla. Kasi yan ang paraan para mahikayat mo ang isang tao. Papuntahin mo sila, isama mo sila sa mga sex party mo, o kung ano paman, tapos i-blackmail mo sila. Napakalohikal niyan. Pero muli, kahit na may bagong batch ng 3 milyong dokumento, wala pa ring direktang koneksyon sa pagitan ni Epstein at ng Mossad ng bansang Israel. Tingnan mo, posible. Hindi ko sinasabing hindi. Kasi ginagawa ng mga bansa ang mga maduduming bagay na, yan. Lahat ng intelligence agency, ginawa yan ng military intelligence, CIA. Baka pati Mossad. Hindi ko alam. Pero bukas ang isip ko hanggat walang matibay na ebidensya. Alam nating kaibigan ni Trump si Jeffrey Epstein. Bakit hindi? Taga New York siya, tulad ng sabi ko. At laganap ang impluensya ni Jeffrey Epstein. Konektado siya sa maraming makapangyarihang tao, kaya okay lang iyon. Gayunpaman, wala pang ebidensya na natagpuan na sangkot si Trump sa anumang ilegal na gawain. Sige, baka nagkaroon siya ng sex party at nakihalubilo sa magagandang babae. Pasensya na, pero bilang ateista, hindi ito issue para sa akin. Kung Kristiyano ka at tingin mong immoral ito, naiintindihan ko. Hindi ko rin iniisip na naging Kristiyano si Trump. Hindi ko kailanman inisip na siya ay isang Kristiyano. Hindi ko inisip na matatag siya sa kanyang pananampalataya. Sige, problema mo na yan. Hindi ko problema yan. Pero kahit nasabi ko na yan, ang dahilan kung bakit gusto ko si Trump ay dahil ginagawa niya ang mga bagay na para sa ikabubuti ng Amerika. Layunin nito na panatilihin ang Amerikanong halaga, paraan ng pamumuhay, at ilayo ang mananakop sa Amerika. Dahil kung hindi, magiging parang Europa ito. Hindi ko siya tinuturing na propeta. Kung may malinaw na ebidensya na may iligal na ginawa si Trump, ikulong siya.
Wala akong pakialam. Hindi ko problema yan. At sigurado akong karamihan sa mga nagpapahalaga kay Trump ay magsasabi rin ng ganoon. Pero ang problema, wala talagang ebidensya. Maraming tao ang hinuhusgahan dahil lang sa koneksyon nila sa iba. Halimbawa, nabanggit siya sa mga Epstein files. Tommy Robinson. Pag-usapan ko si Tommy Robinson. Ito ang nalaman natin kay Tommy Robinson. Tingnan mo ang gulo ng mga tao. Natuwa si Jeffrey Epstein sa paglaya ni Tommy Robinson noong 2018 ayon sa isang email. Kaya noong 2018 nang lumabas si Tommy Robinson mula sa kulungan, ipinagdiwang ni Jeffrey Epstein ang kanyang paglaya. Ano ang masama doon? Ikinatuwa rin ni Jeffrey Epstein ang pagkapanalo ng Red Sox. Maraming opinyon si Jeffrey Epstein sa sports at politika. Kahit na siya ay isang manyak. Ano ang masama doon? Marami akong opinyon sa kanluraning sibilisasyon at Islam. Pero paano kung biglang malaman mong ako ay isang manyak o pedopilya? Ibig mo bang sabihin lahat ng pananaw ko ay sabuatan? Kaya nung lumabas si Tommy Robinson, ito ang sinabi ni Jeffrey Epstein sa isang hindi kilalang tao. Magaling na trabaho. Noong Agosto 1, 2018 lumaya si Tommy Robinson mula kulungan. May nagsabi ng salamat at hindi alam ang nangyayari. May nagsasabing direktang nakipag-ugnayan si Tommy Robinson sa kanya. Pero hindi ko alam kung itinanggi na ito ni Tommy Robinson. Gusto mo bang pumunta sa Florida ngayong weekend? Mag-usap tayo ngayon o bukas, marami tayong dapat pag-usapan. Sabi niya, astig sa Cambridge kasama si Arol. Sige, mabilisang edit lang. Kinausap ko si Tommy at mariin niyang itinanggi, sabi niya. Hindi pa raw niya nakausap o na-message si Jeffrey Epstein at hindi pa siya nakapunta sa Epstein Island. Si Steve Bannon lang daw ang nabanggit sa kanya na kung saan-saan na. Siya ang may contact kay Epstein. Pero oo, si Tommy at ako, naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Nakakahiya na kailangan pa nating sabihin ito. Ang guilty by association ay hindi mo pwedeng gawin. Halimbawa, tingnan mo to. Isa ko pang bayani si Richard Dawkins, ang aking intelektual na inspirasyon. Sa palagay ko, hindi ako magiging ganito kung hindi ko nabasa ang kanyang libro. Malaki ang epekto niya sa aking intelektual na paggising. Ngayon, heto siya. Kasama si Jeffrey Epstein, mukhang nasa komperensya. Anong alam mo? Malinaw, ang taong ito ay mandaragit, napakasosyal, impluwensyal, at laging sinusubukan ipasok ang impluensya niya sa bawat usapan. Politika, sikat sa sports, akademiko, kahit sino. Ano ang gagawin mo sa ganong sitwasyon? May ebidensya bang si Richard Dawkins ay pumunta sa isla niya at gumawa ng iligal? Walang-wala kahit na may napakaraming 3 milyong files o kung ilan man talaga ang meron. Si Jeffrey Epstein ay sumulat kay Barnaby Marsh at sinabi na may kasama siyang mga siyentipiko. Advisory board kay Lawrence Krauss sa mga isla ngayong Nobyembre. Siyempre, imbitado ka. Subukan mong pumunta. Narito ang mga pangalan tulad ni na Richard Dawkins at Douglas Irwin. Hindi ko alam ang iba, pero interesado ako kay Richard Dawkins. Mukhang pupunta si Richard Dawkins sa isla ngayong Nobyembre. Napuntahan ba niya ito? Walang ebidensya. May litrato lang ni na Dan Dennett, Steven Pinker, John Brockman at Katinka Matson. Nakaupo si Katinka sa kandungan ni Dan Dennett. Pero maaaring wala namang masama. Walang upuan kaya sa kandungan mo na lang ako umupo. Sabi ni Dan, okay lang. At nandito na rin si Richard Dawkins, papunta sa TED Conference sa Monterey, California, kasama ang mga pilantropo ng Agham. Posibleng si Jeffrey Epstein bilang mandaragit ay sinusubukang palawakin ang impluensya niya kahit saan at nagsabing, "Uy, alam mo ba? Gusto mo bang sumabay sa jet ko? Ihahatid kita sa TED Talk na ito." Sige, posibleng-posible iyon. Pupunta ba sila sa isla niya para gumawa ng illegal na gawain? May sapat bang ebidensya? Hindi ko alam. Hindi ako magsasalita hanggat walang ebidensya at hindi ko lang sinasabi yan para protektahan sila. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako Kristiyano, kahit na sinasabi ninyo na lumapit ako kay Jesus. Sabi ko, maganda at mapayapa ang relihiyong ito at nakita ko ang dakilang sibilisasyong naitayo nito. Hanggat walang matibay na ebidensya na makakapagkumbinsi sa akin, hindi ako maniniwala na totoo ang isang bagay. Problema ko na yon. Sige, sa puntong ito ay guilty by association. Alam mo yon? Ano pa ang laman ng mga file ni Epstein? Si Superman ay nabanggit ng mga 115 beses sa mga file. Si Superman ay creepy. Tingnan mo, si Mehdi Hasan ay lumabas sa mga file ni Epstein. Alam mo kung bakit nandoon siya? Dahil isang negosyanteng taga-Emirati na kasamahan ni Jeffrey Epstein?
Ipinapadala niya ang debate ni Mehdi Hasan na nagtatanggol sa Islam. Mayroong email. Ito ang pinakamagandang debate tungkol sa Islam at karahasan na nakita ko. Panoorin mo ito. Sinasagot nito ang maraming tanong na pumapasok sa isipan. Panoorin mo ang video na ito. Nasa mga file din ni Epstein si Mehdi Hasan. Pero paliwanag niya, may dahilan bakit nandoon siya. Hindi raw ibig sabihin nito na guilty na siya dahil lang sa kaugnayan. Hindi siya guilty. Elon Musk. Nasa mga file din ni Epstein ang pangalan ni El Jisk at may lumalabas na email exchange kina Elon at Jeffrey Epstein. Sige, doon tayo magsimula. Ito na yon. Ngayon, hindi ko alam kung bakit lahat ay tinatarget si Elon Musk. Kaya ito ang email mula kay Elon para kay Jeffrey Epstein na ipinadala noong 2012. Nobyembre 25, 2012. Sabi niya malamang kami lang ni Talula. Anong araw at gabi ang magiging pinaka-wild na party sa isla mo? Si Talula ay malamang na girlfriend niya. Nag-email muli si Elon Musk kay Jeffrey Epstein at tinanong kung may mga party ba itong plano. Dahil sobra siyang abala sa trabaho ngayong taon. Kaya kapag umalis na ang mga anak ko matapos ang Pasko, gusto ko talagang mag-party sa St. Bart's o saan man at mag-enjoy. Salamat sa imbitasyon, ngunit hindi ko hinahanap ang tahimik na karanasan sa isla. Inimbitahan ni Jeffrey Epstein si Elon Musk sa isla niya. Pero sabi ni Elon, hindi ko gusto ang tahimik na bakasyon sa isla. Hindi pa niya alam na may mga bata o itim na lalaki doon. Wala siyang kaalaman tungkol doon. Pero tinanggihan na niya. Hulaan mo? Tumagot si Jeffrey Epstein kay Elon Musk. Sabi niya, sa tingin mo bobo ako? Joke lang. Lahat sila'y magaganda. At wala pang 25 ang edad. Kaya sinasabi niyang, walang babae na lampas 25. Kaya kapag may nagsabi nito sa'yo, iisipin mong walang lampas 25. May mga batang babae ron, edad 18-25, magaganda, party scene, tara na. Hindi niya sinasabi na ikaw, ano? May espesyal na ayos para sa karna. Pinapatunayan nitong si Elon Musk A ay hindi pumunta B. Wala pa siyang alam sa maliliit na bagay. Oo, maaaring alam niya na ang taong ito ay nahatulang pedophilia o sex trafficker. Pero nakalusot pa rin siya. Sige, pag-usapan natin kung paano siya nakalusot. Paano nakalusot si Jeffrey Epstein? Malalaman ba ng lahat? Dapat siguro. Tanga ang sumali dyan sa isang tao. Pero kailangan mong tandaan, may access ang taong ito sa mga malalaking tao na may impluensya. Para makapasok sa kongreso o makalapit sa mga makapangyarihan, kailangan mong dumaan at makihalubilo sa kanya. Kaya yun ang kahinaan ng tao. Oo, napatunayang nagkasala siya pero nakalabas din. Paano? Ganito siya nakalabas. Naaresto si Epstein sa Florida noong 2006 dahil sa federal na kasong trafficking ng mga menor de edad na babae. Imbes na dalhin sa federal na korte, nakipag-plea bargain siya noong 2007 sa ilalim ni Alexander Acosta, United States Attorney ng Florida. Sa kasunduang iyon, umamin si Epstein sa 2 kaso ng prostitusyon, kabilang ang menor de edad. Sige, hindi ko iniisip na may maghahanap pa niyan pero ayos lang. Kung tiningnan nila, sige, ano ang susunod na kaso? Gaano ito kaseryoso? Hinatulan siya ng 18 buwan sa kulungan, kung saan nagsilbi siya ng mga 13 buwan. Pinayagan siyang lumabas ng kulungan hanggang 12 oras araw-araw, 6 na araw bawat linggo sa work release program. Binigyan din ng kasunduan ng immunity si Epstein at mga posibleng kasabwat laban sa federal na kaso. Malaking butas sa batas. O minsan naisip mo, bakit yung iba konektado sa kanya parang may libreng lusot? Anong nangyari? Pero kung isa kang karaniwang siyentipikong gustong palawakin ang impluensya, tulad ni na Lawrence Krauss, Richard Dawkins, o aktivistang gaya ni Tommy Robinson, alam mo ba ito at paano ka apektado? Pinalaya na siya ng United States government. Ano pa ang dapat kong gawin? Nakakainis talaga siya, kaya ilalayo ko na lang sarili ko. Kung magkita kami sa komperensya, pwede ko siyang kausapin sa ibang bagay. Kailangan mong maintindihan ito. Walang nakakaalam na may isla siya na tulad kay Epstein kung saan sistematikong inaabuso niya ang mga babae at kung gaano kalawak ang operasyon niya. Sige, ginagamit natin ang hindsight natin dito. Bibigyan pa kita ng mas maraming ebidensya. Tingnan mo lahat ng Muslim, MB taga-Emirati, Qatari. Kasama rin sila at mukhang nagkikita sa profesional na kapasidad. Alam ba natin na pumunta silang lahat sa mga isla niya? Hindi kailangang puntahan ni Mohammed bin Salman si Jeffrey Epstein para sa kanyang sexual na pantasya. Pero kailangan niya ito para mapalawak ang kanyang social footprint sa American o British social circles. Kaya kailangan niya ng isang tulad ni Epstein na naging tulay sa silangan at kanluran. Posibleng ito ang dahilan kung bakit sangkot ang mga taong ito. Sasabihin ko,
Lumitaw ang pangalang ito. Kilala ko siya, politiko sa Pakistan. Kawawa naman siya. Kasama siya sa listahan ni Epstein at tinutukso siya sa Pakistan. Sabi sa email, Jeffrey, pakiusap, pumunta ka at magkakaroon kayo ng pribadong oras. Naaprubahan na ang security clearance mo kaya sinusubukan ni Jeffrey Epstein makipag-ugnayan sa mga lalaki mula Bahrain, Kuwait, Egypt, Pakistan at iba pa. Shamimut Qureshi. Sige, kilala ko itong taong ito. Imposibleng pumunta siya sa isla niya. Sige, malinaw na gumagawa ng paraan si Jeffrey Epstein para makipag-ugnayan sa lahat ng mga taong ito. Lahat ng mga lalaking ito, by the way, ay mga Muslim. Ibig bang sabihin nito ay lahat sila ay creepy? Hindi. Si Jeffrey Epstein ay tagapamagitan ng mga makapangyarihang tao. Teka, may sagot na si Elon Musk tungkol dyan. Sa T-mail niya, sinabi niyang walang mas tumutol pa sa buong paglalabas ng Epstein files at pag-usig sa mga umaabuso sa bata. Higit pa sa ginawa ko, higit pa kay Elon Musk, totoo yan. Hindi siya tumigil. Alam niyang ang legacy media, malalayong kaliwang propagandista, at tunay na may sala ay hindi aamin, itatanggi lahat, at gagawa ng kontra-akusasyon laban sa kanya, na ginagawa nila. Binasa ko sa iyo ang email exchange. Inaakit ni Jeffrey Epstein si Elon Musk sa isla niya kung saan walang babae na higit 25 ang edad. Sabi niya, punta ka sa party ko, walang lampas. 25 dito. Isipin mong 18-25 ang edad depende sa legal na edad sa bansa. At walang mag-aakala na may batang babae na 8 o 9 na taong gulang. Walang mag-iisip ng ganon. Alam ko nasisiraan ako ng walang tigil. Kahit na hindi naman ako kailanman dumalo sa mga party niya, o sumakay sa kanyang Lolita Express na eroplano, o tumapak sa kanyang creepy na isla, o gumawa ng kahit anong masama. Makakapagsalita ka lang ng may kumpiyansa kung alam mong wala akong kasalanan. Walang email na lalabas. Walang makikitang litrato ni Elon Musk na kasama ang menor de edad na babae. Ganyan siya kakumpiyansa. Gayunpaman, ang matinding sakit ng maparatangan na kabaligtaran ng kung sino talaga ako ay sulit naman. Ang malalakas ay dapat protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Lalo na ang mga batang mahina at walang kalaban-laban. Malugod kong tatanggapin ang kahit anong sakit sa hinaharap para lang mas maprotektahan ang mga bata at bigyan sila ng pagkakataon na lumaki at magkaroon ng masayang buhay. Inaatake siya ng mga Muslim gamit ang Muti and Bailey fallacy. Sinasabi nilang may email siya kay Jeffrey Epstein kaya siya may sala. Sabi niya, o tingnan mo, nabanggit ko si Mehdi Hasan at lahat ng dayuhang diplomat, mga Muslim. Maraming tao ang nabanggit o kahit nakapagpalitan ng salita sa kanya o may mga litrato pa kasama siya. Wala namang litrato si Elon Musk kasama siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay may ibig sabihin na agad. Kaya bumabalik sila sa napagkasunduang posisyon na ito. Bakit ka pa rin nakipag-usap sa lalaki matapos siyang mahatulan? Kasi magkaibang usapin na yon. Hindi niya alam ang saklaw nito. Walang nakakaalam ng lawak nito noong 2008. May isla pala si Epstein at malaki pala ang operasyon niya. Oo, napatunayang nagkasala siya sa isang kaso lang. Kasama ang isang menor de edad, isang kaso lang, at pinalaya siya ng legal. Walang magbubukas ng mga file ng kaso at magbabasa ng libo-libo at libo-libong dokumento at magsasabing, ay may sabuatan pala. Hindi ako naniniwala sa sabuatan. Tulad ng iba pang hindi mahilig dito. Kahit si Elon Musk ay naging mas interesado sa sabuatan kalaunan. Malamang dahil sa mga karanasang ito, kwento ni Epstein, at syempre ang COVID. Marami sa amin na dati ay hindi naniniwala sa mga sabuatan ay medyo nagbago na. Siguro hindi laging malinaw ang mga bagay gaya ng ipinapakita nila. Ngayon, bumalik na sila sa mas maayos na posisyon. Oo, ayos lang iyon. Pero hindi ibig sabihin na may kasalanan siya. Sige, kung makikipag-usap ka sa isang dating nagkasala sa sexual na krimen na magaan lang ang sentensya, doon ako magtutuon ng pansin. 13 buwan lang ang nakuha niya. Medyo nakakahiya ang kasong iyon. Sex trafficking na may kinalaman sa menor de edad. Pero sige, napagbayaran na niya ang sentensya niya, malaya na siya ngayon. Sige, pwede ba akong makalapit kay Trump sa tulong ng taong ito? Susubukan ko na lang ang swerte ko. Hindi ibig sabihin na kasali ako sa mas malala niyang plano ng pagkuha ng tao, pananakot, at pagkuha ng mga litrato na may kinalaman sa mga manyak tulad ni Prinsipe Andrew. Posibleng pati si Bill Clinton, pero ulitin ko, di ako sigurado. Bukas ang isip ko. Di ko sinasabing siguradong manyak sina Bill Clinton o Bill Gates. Sige, kaya nga meron tayong tinatawag na burden of proof. Kailangan mong patunayan yan. Isa pang punto. Masaya siya na nakalabas si Tommy Robinson. Ayos lang yun. Mayroon siyang mga pananaw sa politika, Hudyo siya, malamang mas pabor siya sa Israel. Wala namang masama doon. Pabor ako sa kanluran, Amerika at kanluraning sibilisasyon. Pero kung malaman mong isa akong manyak, hindi ibig sabihin nito na pabor ako sa Amerika o
o sa mga bayani ng kanluraning sibilisasyon. Hindi porket ako lang ang may ganoong paniniwala at manyak ako, mali na agad ang buong opinyon o posisyon. Pwedeng magkasabay ang dalawang bagay na ito. Hindi sila magkasalungat. At saka, paulit-ulit silang nagsisinungaling. Paulit-ulit nilang sinasabi, ay si Tommy Robinson hindi naman binabanggit ang Epstein Files o kung ano paman. Tingnan mo ito. Palagi niyang pinag-uusapan ang Epstein Files. Palagi niyang binabanggit ang mga yon. Madalas niyang kinokondena ang marami. Paulit-ulit siya hindi ko maintindihan. Huling punto, may sariling Epstein Island ang mga Muslim. Tinatawag itong Britain. Ang buong isla ay Muslim, Epstein Island. Literal, 10,000 kung hindi man daan-daang libong batang babae sa Britain ang inabuso ng mahigit 70% Muslim. Sige, may ilang mga exception ng ilang Hindu at ilang Sikh. Ito ang isinulat ni Kamini, ang orihinal, sa kanyang libro tungkol sa pakikipagtalik sa. Hindi pwedeng makipagtalik sa babae hanggat hindi pa siya 9 na taong gulang, kahit pa ang kasal ay permanente o pansamantala. Alam mo, pwedeng magpakasal ng pansamantala ang mga Muslim, tulad ni Muhammad Hijab na nagkaroon din ng ganitong kasal. Inilahad ng batang iyon ang lahat. Kaya pwede kang magpakasal ng permanente o pansamantala sa mga batang babae, pero kailangan 9 na taon pataas. Pero kung siya ay wala pang 9 na taon, hindi ibig sabihin na hindi mo na pwedeng bigyang ligaya ang sarili mo. Gayunpaman, walang bawal sa ibang uri ng kaligayahan, tulad ng paghipo, mahigpit na pagyakap at pagkiskis ng mga hita, kahit pa sa isang sanggol na sumususo pa lang. Pasensya na, maaring nakakasuka ito, pero ito ay nakasulat sa aklat ni Khamenei, Ayatollah Khamenei. Sige, tapos ang mga Islamistang propagandista pa ang may lakas ng loob sabihing ang taong ito ay nasa talaan ni Epstein. Ito ang kanilang ipinapakalat. Sa Iran, pinapatay ang mga pedopilya. Sa United States, nagiging presidente pa sila. Walang ebidensya na sangkot si Trump sa mga menor de edad. Maraming ebidensya na babaero si Trump noong kabataan niya. Pasensya na, hindi siya Kristiyano. Pasensya na. Ganoon talaga. Pero hindi iyon krimen. Magkaiba ang kriminal at immoral. Maaring magmula ang moralidad sa Kristiyano, Islamiko, o iba pa. Ngunit sa Islam, ito ang dahilan kaya ako patuloy na ibinabahagi ang bawat post ng Islamistang propagandista. Ang pinakabatang biktima ni Jeffrey Epstein ay 5 taon na mas matanda kaysa sa biktima ni Propeta Muhammad. Tingnan ninyo ito, mga walang hiya na propagandista. Walang Muslim sa listahan ni Epstein. Naipakita ko na sa inyo ang listahan ng mga Muslim sa listahan ni Epstein at ilang larawan. Heto ang ilan sa mga ito. Muslim silang lahat. Oo, kasama ulit nila si Epstein pero hindi ibig sabihin masama sila. Baka gusto lang nilang palawakin impluensya nila. Sa kabilang banda naman, ito ang pagkakaiba. Sige, sa kanluran, nagulat ang mga tao, kinukondena nila ito. Naging malaking balita ito. Malaking kaguluhan ito. Natatakot ang mga tao dahil ang pakikipagtalik sa mga bata ay itinuturing na immoral at malinaw na krimen. Pero sa Islam, ipinagdiriwang ito, ang pinakadakilang Muslim sa lahat ng panahon. Si Muhammad mismo ay parang si Jeffrey Epstein. Sa isang paraan, hindi naman natin sinasamba si Jeffrey Epstein. At kahit na lahat ng mga taong nabanggit ko, na sinabi ko, kulang ang ebidensya, maging si Trump o Elon Musk o Richard Dawkins o Tommy Robinson, kahit mapatunayang nagkasala sila, hindi ko sila sinasamba. Dapat silang managot kung mapatunayang nagkasala. Sa ngayon, walang ebidensya, pero alam nila na si Muhammad ay parang si Epstein at sinasamba pa rin. Yan ang pagkakaiba ng mga pagpapahalaga ng kanluran at Islam. Sigurado akong nagustuhan ni Jeffrey Epstein ang pananaw ng Islam tungkol sa pakikipagtalik sa mga bata. Malamang na gustong-gusto niya ang partikular na aspeto ng Islam na yon. Dito sa kanluran, kinokondena natin ang ugaling iyan sa mundo ng mga Muslim. Umiiyak sila dahil hindi makalapit sa mga babae. Tingnan mo ang lalaking ito. Isang Somali na umiiyak dahil ipinagbawal na ng Somalia ang pag-aasawa ng bata. Umiiyak siya. Hindi ko alam kung magagawa natin ito ngayon, pero sa tingin ko ay napakaganda nito. Sa video, isang 73 anyos na lalaki ang umiiyak sa publiko ngunit hindi dahil sa pag-ibig. Umiiyak ang matandang lalaki na iyon sa publiko dahil hindi siya pinapayagang makipagtalik sa mga batang-bata. Ganito kagulo ang sitwasyon. Hayaan mong ipakita ko pa ang isa. Sinubukan din ng Pakistan na gawin ito. Sinubukan nilang ipagbawal ang pag-aasawa ng bata. Ang lalaking ito ay isang miyembro ng parlamento sa Pakistan. Hulaan mo kung ano ang sinasabi niya? Basahin ko ang mga subtitle. Ang paraan ng paggawa ng mga batas para sa pamilya at ang paraan ng pag-amyenda ninyo sa mga batas na ito para sa pamilya. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpakasal sa mga batang babae na wala pang 18.
Idinedeklara ko na hayagan kong lalabagin ito, hayagan kong lalabagin, ibig sabihin, lalabagin niya ang batas tungkol sa mga batang babae. Mag-aayos ako ng kasal para sa mga kabataang edad 15, 16, 12 at kahit 10 taong gulang. Sinasabi niya yan mismo sa loob ng Kongreso. Ito ang Parlamento ng Pakistan. Ito si Jeffrey Epstein na kumikilos. Tapos, ang mga Muslim na ito, tinatawagan tayo. Si Muhammad Hijab, tingnan mo. Bakit hindi tinawag ang trafficking network ni Epstein na Jewish trafficking ring? Habang nilalagyan ng relihiyosong label ang krimen ng iba, ikaw rin ay naglalagay ng ganoong label sa sarili mong kilos. Sinasabi mong gusto mong sakupin ang kanluran, kaya nagpapasabog ka, inaatake mo ang kanluran, at binibigyang katwiran mo ito gamit ang mga talata sa Quran at mga turo ng Islam. Binibigyang katwiran mo ang pakikipagtalik sa mga batang babae, gamit ang sarili mong aklat, gamit ang sarili mong relihiyon. Tinatawag namin itong Islamic value dahil ito ang mga Islamic values. Ginawa ni Jeffrey Epstein iyon para sa kapangyarihan, kontrol, impluensya, at sariling pagnanasa. Kung may malinaw na ebidensya na sangkot ang gobyernong Israeli na sila ang may hawak sa kanya, alam kong popular na teorya ito, sige, tatawagin ko itong Israeli Operation. Kung ginagamit niya ang Biblia para bigyang katwiran lahat, sige, alam kong may binanggit siyang bersikulo. Sabi ni Muslim, Mashallah, Inshallah, tulad ng normal na lipstick, hindi ibig sabihin Islamiko na agad ang buong personalidad. Kung inaatake mo ang kanluran, gumagawa ng teroristang pag-atake, at ipinagtatanggol ang pag-aasawa ng bata sa ngalan ng Islam, kaya tinatawag namin itong Islamiko. Sumagot ako sa kanya na ang Islamikong terorismo ay ginagawa sa ngalan ng Islam, habang ang krimen ni Epstein ay dahil sa pagnanasa niya sa kapangyarihan at impluensya. Di tulad ng tao mo, hindi siya umaasa sa utos ng Talmud para bigyang katwiran ang ginawa niya. Kaya, oo, tingin ko nagbanggit siya ng ilang bersikulo sa Biblia. Pero hindi iyon ang buong dahilan ng kanyang mga ginawa. Ang buong dahilan ng kanyang ginawa ay para magkaroon ng impluensya. At mga bata. Kaya si Epstein ay isang walang kwenta. Isa siyang patay na pedopilya, tulad ng isa pang kilalang pedopilyang matagal ng patay. Ang pinagkaiba lang, hindi natin sinasamba si Epstein at mga konektado sa kanya. Kung mapatunayang may sala at ebidensya, sila na yon. Wala akong pakialam. May isang kilalang pedopilya sa kasaysayan. Malapit nang mapantayan ni Jeffrey Epstein ang kasikatan niya, pero siya pa rin ang pinakakilala. Alam mo ba kung sino iyon?